Hello, kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating vlog. And sa video ito ay continuation po ito ng ating pinag-usapan nung una about sa working student dito sa Poland. Okay? At dito sa video ito ay magbibigay naman po tayo nung nakaraang video po about dito sa pagiging working student dito sa Poland ay binigyan ko po kayo ng mga insights kung ano po yung totoong sitwasyon ng isang working student dito sa Poland. But doon po ay hindi ko idinitalye kung paano mag-a-apply at kung magkano yung possible cost or expenses at saka yung tuition fee at yung mga documents na kakailanganin. So hindi po natin na-mention yon. Kaya naisipan ko po na gumawa ulit ng panibagong video tungkol dito para i-detalye po sa inyo yung mga bagay na kailangan para po maging kumpleto yung mga yung impormasyon na kakailanganin nyo sa pag-a-apply bilang working student dito sa Poland. Okay, so ito po yung mga pag-uusapan natin dito. So yung mga expenses or yung kung magkano yung tuition fee. Pangalawa ay yung mga tips para makamura ka sa inyong application. Para hindi ka magbayad ng ganun kalaki hindi ka magbayad ng sobrang laki sa sa processing po ng inyong application papunta dito sa Poland. At pangatlo ay yung mga documents po na kakailanganin. So, yun po. I-share natin yan sa inyo. Kaya kung kayo ay interesado na mag-apply bilang working student or gusto nyo makakuha ng working student visa dito sa Poland, ay panoorin nyo itong video na to hanggang dulo. Okay? Tara, umpisahan na natin. So, yun nga una nating pag-uusapan, no, itong expenses at saka tuition fee. Bigyan ko po kayo ng idea mga kababayan, sa expenses po, particular sa processing fee ay talaga namang napakamahal ng processing fee as a student visa. Aabot po siya ng up to 500,000 or kalahating milyon sa peso. At I suggest po kung mag-apply kayo papunta dito as a working student, ay talagang pag-isipan nyo ng maigi kasi nga sa sobrang mahal ng expenses, sa sobrang mahal ng processing fee ay tiyak na makakapangutang po tayo kung hindi po tayo kabilang doon sa medyo may kaya na pamilya. At maliban doon, magkano ba yung tuition fee, yung expected na tuition fee bilang isang working student? So ganito po yun, kapag bachelor degree po kayo dito sa Poland, kapag bachelor po yung kukunin nyo, mas mababa ng konti ang tuition fee. So, based nga doon sa mga nakausap ko na mga nag-aaral dito, na mga taga-Uganda, ganyan, taga-Utopia, ang tuition fee nila sa school ay umaabot lang ng 4,000, pinakamataas siguro 5,000 zloty. Yun po ay per semester na po. Per semester. Okay? So, expected po sa loob ng isang taon, siguro maximum po nasa 15,000 na lahat-lahat. Like, kasama na yung ibang mga expenses sa school, maliban sa tuition fee. 15,000 zloty. Pero kapag masteral degree naman po kayo dito sa Poland, pag masteral degree, based po doon sa nakausap ko na katrabaho namin at kaibigan namin dito sa Poland, nag-aral po siya ng international, business management, international. So, ang binabayaran niyo pong tuition per semester ay umaabot ng mahigit 9,000 zloty. So, ganun po kamahal. At kung wala tayong ganung kalaking pera, ay talaga namang napakahirap po nung ganun. So yun po kapag masteral degree naman ang kukunin nyo dito sa Poland. So 9,000 zloty. So yun po yung estimated na amount na babayaran nyo per semester. So about sa tuition fee, hindi po lahat ng school pare-parehas, no? So depende rin po, nagmamatter yun kung anong kurso po yung kinuha nyo, kung anong masteral degree po na kurso ang kinuha nyo. So, nakabase po yun doon. Pero, may tips ako para sa inyo, para makamura kayo.
So ito, nakuha ko lang tong advice na to doon sa kaibigan natin na Pilipina, na katrabaho rin namin dito. At the same time, na para hindi kayo masyadong gumastos ng malaki sa processing fee, mas maganda, mas advantage kung meron po kayong kakilalang estudyante dito sa Poland at magpa-assist po kayo sa kanila. Di bali nang magbayad kayo about sa mga gastos niya dito, like pamasahe, or bigyan nyo na rin ng pang konting pasasalamat, ganyan. Kasi mas mura pa rin kumpara sa kung iaasa nyo lahat sa mga visa consultant or sa mga agency. Kaya kung may mga kaibigan kayo, or mas maganda hanap kayo ng magiging kaibigan, di naman sa tinitake advantage natin na makipagkaibigan dahil may kailangan, no? Pero mas maganda po kung makakahanap kayo ng mga kakilala or kaibigan dito sa Poland na estudyante na tutulong sa inyo para mag-follow up ng mga bagay-bagay or mga documents na kailangan nyo makuha dito. Although, ang school naman po talaga ang nagpa-process sa lahat, no? But may mga pagkakataon na kailangan po natin ng konting follow-up, konting sundot, alam mo na, para mas mapabilis po yung proseso ng ating application. So yun po, mas makakamura kayo sa ganong paraan. Ang processing fee is nasa 500,000 po sa mga agency or visa consultant, lalo na kung galing kayo sa Pinas. At kung magda-direct naman po kayo sa school, at yun nga, kung may kaibigan kayo dito, kakilala na pwedeng makatulong sa inyo para mag-follow up sa mga documents na kailangan, ay mas mababa, o siguro sabihin na natin mga kalahati lang sa 500k yung posibleng magastos nyo, or mas mababa pa doon. Okay? Baka mas mababa pa doon sa 200,000 or 250,000 pesos ang magagastos nyo kapag kaganon. Okay, so pangatlong topic naman natin ay about sa mga documents. Yung mga documents na kailanganin nyo dyan sa Pilipinas. So, syempre unang-una dyan, yung mga credentials natin sa school. Yung diploma, TOR, ganyan. Yung mga certificate, ganyan. So, about sa kumpletong detalye po sa mga documents na kakailanganin nyo, ay visit nyo lang po yung website ng Poland Embassy in the Philippines. Website po ng Poland Embassy sa Pilipinas, dahil kung nasa Pilipinas kayo. I-visit nyo lang po doon at makikita nyo yung kumpletong list of requirements or mga documents na kailangan nyo sa application. Okay, so mas accurate po doon. Hindi ko na iisa-isahin. So tingnan nyo na lang po doon kasi mas accurate at detalyado, kumpleto po lahat ng mga documents na kakailanganin nyo. So yun po about sa documents na kailangan nyo. But yung mga documents po na manggagaling dito sa Poland is provided na po yan ng school. Si school na po ang magpo-provide sa inyo yan. Ang kailangan nyo lang gawin para makamura na rin kayo sa gastos ay maghanap kayo ng school. So meron po akong isasuggest sa inyo, meron po akong ilalagay sa description box ng video na ito na link ng school kung saan pwede kayo makapag-apply sa kanila ng ng student visa, So pwede po kayo direkta na mag-apply sa kanila. Okay? But kung meron kayong mga ilang katanungan, pwede po kayong mag-comment sa ibaba ng video na to at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Okay? So yung link po ng school na isasuggest ko sa inyo ay ilalagay ko po sa description box. So hanapin nyo na lang at i-visit nyo po yung website ng school at doon po explore nyo kung ano po yung mga course na ino-offer nila. At do your own research po palagi, no? Para makaiwas po tayo sa mga scam. Yun lang po itong ating video. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood, mga kababayan. At pa-like and share na rin po ng ating video para makatulong naman po tayo sa iba nating mga kababayan na nagnanais na makapunta dito. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pa-subscribe po at saka pa-tap na rin ang bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pang video. At ganoon din po sa ating Facebook account. Huwag niyong kalilimutan i-click ang follow button at yun nga, like and share na rin. Maraming salamat at see you in our next video.